Amen. Everybody shout, I am Charito. I am blessed and highly favored. And those who are watching this broadcast for the first time, maybe you are asking the question, what in the world Charito is? Charito is a Greek word, literally means blessed and highly favored. Ang senyas po niyan, 2 thumbs up. Kasi ang ibig sabihin po ng 2 thumbs up, highest approval. Kaya pag sinabing Charito, 2 thumbs up. Pagka isa lang, Chari 1. Pag dalawa, Charito, blessed and highly favored of God. Give Him praise. Hallelujah. Thank you so much for joining us today. I believe God has a message for us today. Sa araw po na ito ay atin po ipagpapatuloy ang atin pong bagong series. Ang title po, The Bible Explains. The Bible Explains Itself, Part 2. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very, 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 very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We are committed to rejoice and be glad in it. Thank you that weeping may last through the night, but joy comes in the morning. This is a beautiful day. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody will just simply shout, Amen. Come on, give Him praise. Hallelujah. Now, bago po tayo magpatuloy, kailangan po nating mag-review sapagkat review is the basic part of learning. Remember, repetition brings retention. It is important to establish the fact that the Bible is the Word of God. Dahil ang ating pong series, The Bible Explains. So everybody say, the Bible is the Word of God. The Bible is the Word of God. One more time, louder. The Bible is the Word of God. Mahalaga po yun. Kasi yun po yung affirmation. Para ma-appreciate po natin ang series na ito dahil lahat po ng mga issues na atin pong itatouch sa series na ito ay supported by the many verses of the Bible na siya namang hindi tinatanggap ng iba at maraming relihiyon tulad po ng inclusionism, universalism, and preterism. Openly, they deny the Bible is the Word of God. Even they have the audacity to publicly declare that the Bible is not the Word of God. All I can say is, shame on them. Because we believe with all of our heart that the Bible is truly the Word of God. Can we say that again? The Bible is the Word of God. One more time. Na madalas ko po ito sinasabi sapagkat ito po ay napakahalaga. Kailangan po nating itong ilagay sa ating isip. Hindi po natin kailangan ipaliwanag ang Biblia. Kailangan ang Biblia ang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Because if we do explain the Bible, we are placing ourselves above the Bible, and the Bible is at the mercy of our limited understanding. Delikado po yun. Mapanganib sapagkat ang Biblia ay nalilimitahan sa limitado mong kaunawaan. And the Bible is the Word of God forever settled in heaven. The Bible says in Psalms 119 verse 89. So always remember that the Bible is the Word of God. Kung meron pong isang bagay na gusto ko pong matandaan nyo sa kabuuan ng series na ito at mamakat sa ating kaisipan, ang Biblia
ay salita ng Diyos. Lahat ng ating katanungan na makakaapekto ng atin pong kaligtasan, palaging mayroong sagot ang Biblia. So, let's do this again. Review basic affirmation about the Bible. 4 pong affirmations ito. Basic, very basic, fundamental, and yet very important. Malakas, sabay-sabay, babasahin po natin. Sit up straight. Fasten your seatbelt. Ready? Number 1. The Bible is the Word of God. Number 2. The Word of God is Spirit. Number 3. The Word of God is all about Christ and His finished work. Number 4. The Word of God is a revelation. Laging ilagay sa isip, the Bible is the Word of God. Can we say amen? Sa umaga po na ito, o sa araw na ito, o anumang oras po niya napapanood ang broadcast po na ito, ang atin pong sasagutin na tanong ay ito. How does the Bible explain this? Can your name be erased from the book of life? Paano ipaliliwanag sa atin ng Biblia ang issue na ito? Ang iyong pangalan ay maaring mabura sa aklat ng buhay, na ba't kailangan po nating sagutin ang issue na ito? Bakit? Meron po bang mga pastor at mga simbahan na nagtuturo na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay? Meron. I'm sure kung ako po'y magtatanong at magpapataas ng kamay, ay magtataas kayo ng kamay sapagkat may kilala kayong pastor o maaring ang simbahang pinanggalingan ninyo ay ganyan ang turo. Sulat, bura, sulat, bura, sulat, bura. Nung ikaw ay maligtas, isinulat ang pangalan mo. Nung ikaw ay magkasala, binura. Nung magsisi ka, isinulat uli. Nung ikaw ay magkasala, binura. Nung ikaw ay nagsisi, isinulat uli. Kaya ang kalagayan ng pangalan mo sa aklat ng buhay, sulat, bura, sulat, bura. Di kaya mapunit ang papel? Hindi ba katagalan pagsulat ng sulat, bura ng bura ay napupunit na ang papel? Ito ba ay pwedeng mangyari? Ang pangalang nakasulat na sa aklat ng buhay ay maari pang mabura? Meron po mga nagtuturo ng ganyan. In fact, personally, may mga kilala po akong mga pastor o mga bishop pa. Mga pumoso, kilala sa buong Pilipinas, ang iba'y kilala pa sa buong mundo. Pag binanggit ko ang kanilang pangalan na hindi naman po kailangan makikilala nyo sila o makikilala sila ng maraming nanonood sa broadcast po na ito. Ang mga pagtuturo po nila ay walang kasiguruhan ang iyong kaligtasan. Para kang lumalakad sa manipis na yelo o sa ibabaw ng alambre na pag nagkamali ka o nagkasala ka, burado na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. And the sad part is this, meron silang binabasang verse na pinagbabasihan ng kanila pong turo tungkol sa ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay. Bago po tayo pumunta doon sa talata na yon, kailangan po natin munang establish ang kahalagahan ng pag-unawa ng talata. So let me give you a crash course on hermeneutics. Ang hermeneutics po ay isang subject sa seminaryo o sa Bible school. Dito po sa EMI, meron din po tayong subject na hermeneutics. 1 taon po itong pinag-aaralan sa atin pong Pastors Academy 101. 1 year pong pinag-aaralan ng mga pastor ang hermeneutics. But let me just give you a crash course. So yung 1 taong pinag-aaralan, kukunin lang natin ng 10 minuto. Kaya kapit ng maigi, napakabilis po nito. Now you see. Now you don't. So kapit ng maigi,
sapagkat mabilis po ito. Dadaanan lang natin para meron po kayong awareness kung paano inaalam ang kahulugan ng talata. Hindi po binibigyan ng kahulugan, tinutuklas at inaalam para hindi naman po tayo nangangapa. Bakit ko po ito kailangan gawin? Kasi ilalantad ko sa inyo in a little while, yun pong bersikulo na ginagamit nila na ang pangalan ay nabubura. At patutunayan ko sa inyo, mali ang kanilang unawa sapagkat ito po ay talatang kinuha mula po sa maling konteksto at maling kahulugan. So I will explain that to you. But first, let's do a very, very quick look at hermeneutics. So let's ask the question, what is hermeneutics? So let me define. Hermeneutics is the science and art by which the meaning of the text is discovered. It is the science and art by which the meaning of the text is discovered. Ang keyword po dyan, discovered. Tinutuklas mo sa teksto ang kahulugan. Hindi mo binibigyan ng kahulugan. Napansin niyo po yung ating series, The Bible Explains. You do not explain. You do not give meaning to the text. You simply discover the meaning in and from the text. The scripture interprets itself. In the same manner, the Bible explains itself. Ganun kahalaga po yun. Sapagkat hindi po naatang sa balikat ng pastor ang pagpapaliwanag sa Biblia. Kasi kung ang pastor ay kapos sa kaunawaan, magiging kapos ang kanyang paliwanag. Pero kung ang Biblia mismo ang nagpapaliwanag, tulad ng ating paniniwala, the verse is the voice of God. Can we say that together? Louder. Now, bakit po importante yon? Sapagkat if you cannot show me the verse, I am not obligated to believe you. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, mga kabiyaya, at maging sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Kung hindi ko maipapakita sa inyo ang verse, hindi po kayo obligadong maniwala, sapagkat yun ay opinion ko lang o opinion ng sino mang nagsasalita. Pero kapag meron ng bersikulo, kailangan na tayong manahimik. Tumiklop na tayo dahil nagsalita na ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Bakit po ito tinatawag na science at bakit ito tinatawag na art? Let me explain further. It is called science because when you say science, it involves laws and principles. Kapag sinabi nyo namang art, it means there is a proper way of doing certain things. For example, dancing is an art. Is there a proper way of dancing? Kung mo ba gumagalaw ka lang, ay sumasayaw ka na? Hindi. Merong tamang pagsayaw. Kapag hindi tama ang pagsayaw, masakit sa mata. Para kang poste ng Meralcom binabali. Galaw-gaw lang ang galaw mo, pero hindi po graceful. Bakit? You are not doing it the proper way. In the same manner, when you look at the scripture, you have to do it properly. There is a proper way to discover the meaning. And what is the proper way? Using laws and principles governing the discovery. Pag sinabi niyong science, laging merong laws and principles na nag-govern. There are 7 major principles. Major principles plus 101 minor principles, so to speak. Ang marami sa mga prinsipyo pong ito ay atin pong mababanggit along the way. I-mention ko po sa inyo as we discuss, lalo na kapag ka ito ang kailangan nating malaman on a particular discussion. Another thing I want you to remember in this subject of hermeneutics are 2 words.
exegesis and eisegesis. Yung exegesis, I want to orient you with this because it is important. Yung exegesis, ang word na ex meaning out. Yung eisegesis, yung word na eis, the prefix eis meaning into. Kaya magkakontra po yan. Ex, out, eis, into. Pag sinabi niyong exegesis, ang meaning out from the text. Kaya ang arrow papalabas. Galing sa loob ang meaning, out from the text. Pag sinabi niyong eisegesis, the meaning is into the text. Meaning, bumasa ng text, kumuha ng kahulugan sa labas, dinala sa teksto. Kagaya nung pastor na kumukuha ng meaning sa Google. I-Google mo. You just cannot do that when you look at the Holy Scripture. Hindi mo pwedeng gamitin ng Google o anuman pong libro na sulat ng sino mang pantas o nagpapakapantas para ipaliwanag ang Bible. Pinapaliwanag ng Bible ang kanyang sarili. All you have to do is approach the Bible with a humble heart and accept the Bible as the Word of God. Ang marami po sa mga bumabasa ng Biblia, gusto nila ang Bible kapag ito'y pumapabor sa kanila. Pero pag binasa nila at para silang binabalatan ng buhay at ang salita ng Diyos ay tumatama sa kanila, ayaw nila. Kaya yun po yung mga namimili ng teksto. Kapag ang verse, pabor sa pastor, pabor sa simbahan, pabor sa doktrina nila, Word of God daw. Kapag ang verse ay kumukontra sa pastor, kumukontra sa simbahan nila, o kumukontra po sa doktrina nila, hindi daw Word of God. Sulat lang ni Pablo, sulat lang ni Pedro, sulat lang ni Santiago, o kung sino man Poncio Pilato. Mali yun. Hindi tayo pwedeng mamili ng bersikulo na papabor lang sa atin. Ang salita ng Diyos ay banal at ito'y para sa ating lahat. That's why we believe the Bible is the Word of God. Can we say that again? One more time. Diyan po sa dalawang salita po na yan, exegesis, eisegesis, mali po ang eisegesis. It's wrong. You do not give meaning to the text. You do not give meaning to the text. You do not bring meaning into the text. You only discover the meaning in the text and pull out from the text. That is exegesis. Yan po yung tamang hermeneutics. Now, another question I need to ask is this. Is hermeneutics biblical? Kasi may mga pastor na hindi naniniwala sa hermeneutics. Sabi nga nung isang pastor, hermeneutics pa kayo. Wala yan sa Bible. Basta mahalaga ka, meron kang revelation galing sa Holy Spirit. Paano mong malaman na ang revelation ay galing sa Holy Spirit kung hindi umaayon sa Biblia, gayon ang Biblia ay authored by the Holy Spirit? Pwede bang ang Holy Spirit na nagbigay sa ng revelation ay kokontra sa Biblia na ang Holy Spirit din ang may author? Hindi pwedeng magbangga. Kaya pag yung revelation na natanggap mo, kung kanino man Poncio Pilato nang galing at hindi umaayon sa salita ng Diyos na siya namang kinasihan ng banal na Espiritu, hindi po yan galing sa Diyos. Dahil hindi pwedeng magbangga-bangga ang salita ng Diyos. So the question is hermeneutics biblical? Let me show you. Luke chapter 24, verse 27. And beginning with Moses and all the prophets, he, referring to Christ, explained to them, referring to the two disciples, what was said in all the scriptures concerning himself. The word explain there, the Greek word is hermeneo. Literally means to interpret. Hermeneo, that's where we get the word hermeneutics. Hermeneo is a verb. Ang noun po niya ay hermenea, which is interpretation.
Hermeneutics, it is the science and art by which you discover the meaning of the text. It is important that we remember that. Sa Latin, interpretari. It is important that you remember interpretation. Hermeneutics. Hermeneutics is perfectly biblical. One thing more, keep this in your mind. Whenever you read the scripture, always remember this. The scripture as a whole was written for us, but not all verses are directed to us. I want to say that again. It is extremely important. The scripture as a whole, the whole scripture, was written for us, but not all verses are directed to us. Why we say this? Kasi po, meron tatlong grupo na bumabasa ng Biblia. Meron tatlong grupo na sinulatan sa Biblia at bumabasa ng Biblia. Let me show you. 1 Corinthians chapter 10, verse 32. The Apostle Paul writes, "Give none offense neither to the Jews," the first group, "nor to the Gentiles," the second group, "nor to the church of God," the third group. So there are three groups in the Bible. May mga verses directed to the Jews. May mga verses directed to the Gentiles. May mga verses directed to the church of God. Kaya kailangan pag binasa mo yung verse, you have to read it in its context para alam mo sinong may sulat, sino ang sinusulatan. Of course, because the Bible is inspired by God, we can benefit in every part of the scripture. Dahil yan ay salita ng Panginoon. Pero at least maintindihan mo, para malaman ang tunay na kahulugan ng teksto, alam mo particularly kung kanino nakadirekta ang verse na ito. But when it comes to application, of course, we can apply the scripture or any verse of the Bible for that matter in our everyday life. Always remember, there is only one interpretation and many applications. You can apply the verses of the Bible in many ways. But there can be many interpretation. Hindi pwedeng maraming interpretation. Hindi pwedeng kanya-kanya. Remember, binanggit ko sa inyo last week, hindi pwede ang private interpretation. There has to be a proper way to interpret the text. Now, going back to the original question. How does the Bible explain this? Can your name be erased from the book of life? Pwede bang mabura ang pangalan na nakasulat na sa aklat ng buhay? I'll show you the verse. Ginagamit nila itong verse na ito para i-establish ang fact sa New Testament church, kung saan naroon tayo, na sinasabi nila, ang pangalan ay nabubura gamit ang verse na ito. Now, let me give you the verse. Exodus chapter 32, verse 32. But now, please forgive their sins. But if not, then blot me out of the book you have written. Now, sino po ang nagsasalita? Si Moses. Sino po ang kanyang kausap? Ang Diyos. Ano po ang sinabi niya sa Diyos? Sa wikang Pilipino. Kung hindi mo patatawarin ang kanilang kasalanan, burahin mo na ang aking pangalan sa aklat kung saan ito naisulat. Hindi po nakalagay aklat ng buhay. Pero ininterpret nila na ito yung aklat ng buhay na pwedeng burahin ang pangalan. Ang sabi ni Moses, if you will not forgive them, because he was begging God, asking God to forgive the sins of the Israelites, he said, blot me out or erase my name out from the book you have written. Now,
Ininterpret nila ng tinutukoy na book dito is the Book of Life. Ininterpret nila na pwedeng mabura ang pangalan sa aklat ng buhay. Now, interpret po natin ito gamit ang tatlong principle. Principle number 2 says, interpret the Old Testament in the light of the New Testament. Ito bang binabasa nating verse, Old Testament o New Testament? Very good. So, for us to understand these texts, you have to use the New Testament text to turn on the plus light, tutukan ito para maintindihan natin. Remember, ang Old Testament text ay shadow. Ang New Testament text, flashlight. Kapag may dumaan na anino sa bintana ninyo at di mo alam kung sino, kailangan mong buksan ang ilaw para makita kung sino o ano ang anino. You are reading an Old Testament text, Exodus chapter 32, verse 32. So in a little while, I'm going to show you a New Testament text that would explain this text. Remember, napakadali para sa pastor, i-disregard lahat yon. Para lang po proteksyonan yung kanilang nakalakihang doktrina at ayaw nilang magbago. Gusto nilang baguhin ang salita ng Diyos, pero hindi nila gustong magbago dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gagamitin din natin ang principle number 3, interpret the scripture in the light of the new covenant. Remember, ito po'y nakasulat sa Old Testament under Mosaic covenant. Mosaic covenant. Ang nagsasalita si Moses, ang kausap ay si God. Hindi tayo kasali sa Mosaic covenant. Isipin niyo kung anong laking kalituhan, kinukuha nila yung conversation na naganap under Mosaic Covenant, cut and paste, ipinapasok sa New Covenant kung saan nandun tayo, and then they will make a sweeping statement. They will say, ingat ka, baka mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Puno ng salop. Dapat ka nang kalusin. You see? Kaya mga Kristiyano sa loob ng simbahan namumuhay sa takot. Di ba? Yan ang madalas pinapanakot ng mga pastor. Pag di ka nag-ikapo, naku po, mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pag di ka nagsisimba, pag di ka nananalangin, pag di ka nagbabasa ng Bible, mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay. I tell you, brothers and sisters, madaling abusuhin ang Biblia kapag ito'y gustong gawin ng sinumang religious leader without taking into consideration the meaning of the text. Remember, gumagana lang ang mga abusado kapag may gustong magpaabuso. Tapos na po ang panahon ng kamangmangan. Pwede nating malaman ang kahulugan ng salita ng Diyos sapagkat the verse is the voice of God. Everybody shout, the verse is the voice of God. Gagamitin din natin ang principle number 5, interpret the text according to the correct usage of the word. So gamit ang tatlong prinsipyo po na ito ng hermeneutics, makikita po ninyo na ang paggamit ng Exodus 32:32 upang ituro sa bagong panahon na ang pangalan ay nabubura sa aklat ng buhay ay mali, mapang-abuso at delikado. Now, basahin natin muli, Exodus 32:32. But now, please forgive their sins, who sins the sins of the Israelites. But if not, then blot me out from the book you have written. Now, ano po yung word na book? Ito ba'y tumutukoy sa book of life? Ang Hebrew word na ginamit po dyan ay sefer. Ang ibig sabihin po ng sefer, a book, remember, not the book, iba po yung the book, the book, ito pong sefer, a book, a record, a tally, a list, a record of the living, in other words, census. Pinabubura ni Moses ang kanyang pangalan sa listahan ng mga buhay at ilipat na sa listahan ng mga patay kung hindi rin lang patatawarin ang bayang Israel. May listahan ba ng mga buhay? Meron din bang listahan ng mga patay?
sa ating panahon. Nakalista rin ba ang mga buhay? Nakalista rin ba ang mga patay? So sinasabi po ng Sefer, it is a record of the living. Now, Psalm 69 verse 28, ginamit din po yung word na Sefer. Let me show you. Psalm 69 verse 28. Let them referring to David's enemies, mga kaaway ni David, let them be blotted out of the book of the living. Dito naintindihan natin na yung tinutukoy na Sefer is the book of the living and not be written with the righteous. Sa makatwid, the same Hebrew word, Sefer, book of the living. Sefer, referring to the record, the list, referring to the census. Now, the Living Bible gives us a clear picture, or should I say, even a clearer picture of this verse. Let me give you Psalm 69 verse 28 from the Living Bible. Let these men, the enemies of David, the enemies of God, let these men be blotted from the list of the living. Napansin niyo po, yung pong word na Sefer, book of the living, ang translation ng the Living Bible, list of the living. Sa Tagalog, listahan ng mga buhay. Pag nawala ka sa listahan ng mga buhay, saan ka malilista? Mga patay. Kaya ang sabi ni Moses, kung hindi mo patatawarin ang bayang Israel, alisin mo na ang aking pangalan sa listahan ng mga buhay at ilipat sa listahan ng mga patay. In short, let me die. In short, kill me. Patayin mo na ako. Kung hindi mo rin lang patatawarin ang Israel. Now, yun po ang ibig sabihin ng Sefer. Pero kailangan natin maintindihan na may mga translation na ginamit yung the book of life. Na, nabanggit ko sa inyo last week. Mapanganib po ang mga defective translation. Meron pong weak translation, meron pong defective translation, meron pong wrong translation. Hindi po sa kabuuan, kaya wala akong inaatake na particular na translation. May mga verses po na maganda ang pagkakasalin ng particular version, pero may mga versions na hindi po maganda ang pagkakasalin. Let me give you an example. Psalm 69 verse 28 from the New Living Translation. Look at this translation. Erase their names from the book of life. Don't let them be counted among the righteous. Ang pagkakasali ng New Living Translation, the book of life. Ang nagpatindi pa, nakakapital po yung B. Book. Nakakapital pa yung L. Life. Kaya parang ang dating sa bumabasa, ito yung tinutukoy na book of life. Translation lang po yon. Sa original Hebrew ay Sefer, hindi po nakakapital. It's not even the book of life, a list of the living. Hindi po the list, a list. Listahan ng mga buhay. Kaya pag nawala ka sa listahan ng mga buhay, masasama ka sa listahan ng mga patay. Mapanganib po ang verse na to. Kung itong verse na to, gagamitin mo yung translation ng NLT on this particular verse without having to consider other translations, then you will begin to form a teaching, a belief, or a doctrine tulad ng na-form ng ilang mga pastors na ang pangalan eka sa Biblia ay nabubura sa aklat ng buhay. Now, let's go back to Exodus 32:32. But now, please forgive their sins. Sino po nagsasalita sa verse na ito? Moses.
Sino po ang kausap ni Moses? Si God. But now, please, nakikiusap siya sa Diyos, forgive their sins. Whose sins? The sins of the Israelites. But if not, then blot me out from the book of the living. Saper, the book of the living you have written. In short, kung hindi mo patatawarin ang mga Israelites, patayin mo na lang ako. Now, can we prove from the Word of God na mayroon pong incident na sinabi rin ni Moses na patayin mo na ako? At least mai-connect natin, yung pala talaga ang ibig sabihin ni Moses. Sapagkat hindi lang po minsan, it is other way of saying, kill me. Dahil nasabi niya na before, kill me. Sinasabi niya sa Diyos, patayin mo na ako. Let me show you. Numbers 11:15. Moses, again, talking to God. If you treat me like this, please kill me here and now. You see? Talagang bukang bibig ni Moses, patayin mo na ako. Kasi hindi naman talaga madali magpastor ng 3 milyong membro. Approximately, more or less, ang mga Israelites ay 3 milyon nagmarcha from the land of Egypt going to the promised land at siya ang pastor ng kongregasyong ito. Isipin po ninyo kung gaano namang kabigat ang responsibilidad na kaatang sa kanyang balikat. So sabi ni Moses, if you treat me like this, please kill me here and now. If I have found favor in your sight, do not let me see my own wickedness or my own ruin or my own misery. Kaya pag binalikan natin yung sinabi niya, kung hindi mo rin patatawarin ang mga Israelita, burahin mo na ang aking pangalan sa aklat. Ang ibig sabihin nun, aklat ng mga buhay. Hindi po yung aklat ng buhay. Yung aklat ng buhay, listahan po yun ng espiritual na buhay. Yun pong listahan ng mga nabubuhay, listahan po yun ng mga natural na nabubuhay. Sefer is the list of natural life. Yun pong the book of life, yun po yung listahan ng mga merong spiritual life, merong eternal life. Ang issue dito, heaven. Yung issue po sa Sefer, hindi heaven. Issue po ay earthly life or natural life. Now, anong naging sagot ng Diyos kay Moses doon sa kanyang pakiusap na burahin mo lang aking pangalan sa aklat ng buhay? Buhay, natural na buhay. Exodus chapter 32 verse 33. God said, no. Look at this. God said, no. Only those who have sinned, I will erase from the book of the living. Antindi. Antindi. Mga kapatid, kapag nagkasala, silang buburahin ko sa aklat ng buhay. I will blot out, look at this, of my book. The same Hebrew word. Doon sa 32, Sefer. Pagdating po sa 33, Sefer. Meaning, parehas na reference ang pinag-uusapan. Parehas na listahan, parehas na libro. Yung tinutukoy ni Moses, listahan ng mga nabubuhay. Yung mga nagkasala ay buburahin sa listahan ng mga nabubuhay. Hindi po ito the book of life. Now, look at the verse again. The Lord replied to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out. I will blot out. Tama. Nagbubura ang Diyos ng pangalan. Pero hindi po doon sa aklat ng buhay, kundi sa aklat ng mga nabubuhay. Did you get that? Ibig sabihin, talagang may mga namatay. Totoo ba sa panahon ni Moses, maraming mga nabura ang pangalan sa aklat ng mga nabubuhay? Oh, sure. You've got to be very sure of this. Doon lang bumaba si Moses, dala po niya ang 2 tapyas na bato at nadatnan niya ang kanyang bayan, ang bayang Israel. Sumasamba sa ginintuang baka ng araw pong yun, 3,000 ang namatay. Not to mention, yung tagpo na sila'y nagreklamo
Sa tubig, sa pagkain, sa kanilang paglalakbay, naglabasan yung mga ahas at pinagtutuklaw ang mga tao at maraming namatay. Saan nabura ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga nabubuhay. Saan nalipat ang kanilang pangalan? Sa listahan ng mga namatay. Pero hindi po ito ang aklat ng buhay. Iba po yung ang aklat ng buhay. Sa Ingles, the book of life. Pag sinabi niyong the book of life, you are referring to spiritual life or eternal life. Pag sinabi mong a book of life or list of the living or book of the living, you are referring to natural life. Strangely, may mga pastor na hindi nakontento sa paggamit po ng Book of Exodus, which is hindi para sa atin, kasi under ng Mosaic Covenant, so agad ma-identify mo, hindi para sa atin yan. Ang verse lang yan ay exclusive lang para sa mga napapalob sa Mosaic Covenant, which is the people of Israel. Pangalawa, gumamit din sila ng verse sa New Testament to establish the fact. But let me surprise you at the end, na yung ginamit nilang verse na akala nila magtatanggol sa kanila, yun po mismo yung kumakalaban sa kanila. Let me show you the verse. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcomes will, like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. Alam niyo kung paano nila ipinapaliwanag ang verse na ito? Matatawa kayo. Ganito nila ipinapaliwanag ang verse na ito. Babasahin yung teksto, tapos sasabihin, kita mo eka? Kita mo eka? Ano eka nakikita ko? Kita mo eka? Ang linaw eka. Ano yan ang malinaw? Kitang-kita eka. Yung mga nagtagumpay, ang pangalan hindi buburahin. Ang linaw eka. So, ibig sabihin, kung hindi ka magtagumpay, buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Para wag mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kailangan mong magtagumpay. Paano? Kailangan mong mag-ikapo. Kailangan mong manalangin. Kailangan mong mag-ayuno. Kailangan mong ma-involve sa gawain. Kahit di ka marunong kumanta, sumali ka sa choir. Kahit di ka marunong tumugtog, sumali ka sa banda. Kahit di ka marunong kumanta, kumanta ka kahit walang tunog ang microphone. Basta ma-involve ka. Kailangan meron kang alagad na 12. Kailangan ikaw ay mainit, maalab, maapoy, naglilingkod. Kahit may pandemya, nagsisimba. Kahit kumulog, kumidlat, bumaha, nagsisimba. Kahit walang-wala ka na, nagbibigay ka. Yan ang mga nagtatagumpay. Look up here, look at my eyes. It sounds performance, isn't it? Kung hindi kayo maingat, huling-huli nyo na ang doktrina na ang kasiguruhan ng iyong kaligtasan para wag mabura ay nakasalalay sa iyong gawa. It is important to understand that is wrong. Why? Because our salvation is not based on our works. It is completely based on the finished work of Jesus Christ on the cross. Shout amen! Amen! So sabi ng pastor, conditional yan. Alin ang conditional? Pag magtagumpay ka, hindi burahin ang pangalan mo. Pero kung ikaw ay magtagumpay, hindi buburahin. So para wag mabura, anong kondisyon? Magtagumpay ka. Nilatag ko yung verse sa kanya. Sabi ko, parehas naman tayo marunong magbasa. Parehas naman malinaw ang ating mata. At baka mas malinaw pa mata ko sa iyo. Dahil ako'y may git 50, hindi ako nagsasalamin. Ikaw nagsasalamin na. Tignan mo nga maigi. Meron bang nakalagay na if? Now, look at the text. Meron bang nakalagay na if? Wala. Ibig sabihin, hindi ito conditional. This is not conditional. Hindi sinabing kung magtatagumpay ka. Hindi po ito kondisyon sa mga magtatagumpay.
Wala pong if. Huwag nating lagyan ng if kung walang if. Sa original, dinoble check ko, walang if. So this is not conditional. This is a statement of fact and affirmation to him who overcomes. Overcomes, present tense. So hindi to kondisyon ng performance that will be weighed in the future. Hindi to performance na titimbangin sa hinaharap para masiguro ng pangalan mo'y huwag mabura sa aklat ng buhay. So what is the problem here? Let me ask you this question. Are you a loser? That's why you are so afraid that your name will be erased? Ikaw ba'y talunan? Kaya nervyos ka? Hindi ka ba nakakapag-pray araw-araw? Hindi ka ba nagbabasa ng Bible? Hindi ka na ba nagsisimba mula na nagpandemya? Ikaw ang kausap ko, nanonood sa broadcast. Mahigit 1 taong ka nang hindi nagsisimba. Nanenervyos ka ba ng pangalan mo'y mabura-bura na sa aklat ng buhay? Tulad ng iniisip ng iba, matagal ka nang hindi nag-o-offering. Dumadaan na lang sa iyong offering cloth, pero hindi ka na naghuhulog. Kinakabahan ka na baka nabura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Are you a loser? Do you have your own victory? Meron ka bang sariling tagumpay? Is it your own victory or are we talking about Christ's victory? Kasi kapag pinag-uusapan natin ang sarili nating tagumpay, mga kapatid, talagang manervyos ka sapagkat tinimbang ka, laging kulang. Kulang ka sa panalangin, kulang ka sa bigay, kulang ka sa activity, kulang ka sa involvement, kulang ka sa serbisyo, kulang, laging kulang sapagkat yung ating performance ay hindi po perfect. With this, at the back of your mind, kabado ka na. Naku, tinatanong ng iba, nandun pa kaya ang pangalan ko sa aklat ng buhay? Nakasulat pa kaya? Hindi na ako nakakapagsimba. Kung magsimba man ako, late pa. Late na, natulog pa. At nung magising, hindi pa tapos, umalis na. Delikado ito. Na ang tanong, mga kapatid, ano ba pinag-uusapan natin? Tagumpay mo o tagumpay ni Kristong ibinigay sa iyo? Dahil kung tagumpay mo, nais kong sabihin, hindi man lang naisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay dahil walang buburahin dahil kahit kailan hindi naisulat. Pero pag pinag-usapan natin ang tagumpay ni Kristo na ibinigay sa atin, tayo po'y higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Amen! Let me give you the verse. 1 Corinthians 15:57, the Apostle Paul writes, "But thanks be to God. He gives us the victory." Gives, present tense. Not He will give us, He gives us. When? Right now. Ano po yung word na overcomes sa Revelation 3:5? Present tense. It is the present condition. It is a present statement of fact that you are an overcomer. When? Right now. Not because of your own work, but because of the finished work of Jesus Christ on the cross. You are an overcomer. Shout amen. But thanks be to God. He gives us what? Come on, look at the verse. He gives us what? He gives us the victory. How? How did Christ give us the victory? Through our Lord Jesus Christ. The word victory comes from the Greek word Nike. Sa English, Nike. Now you know. Did you get the message? Greek, Nike. English, Nike. Give the Lord a clap of praise. Amen.
Amen. Now look at the verse. He gives us Nike. He gives us Nike. He gives us Nike. Binigay. Hindi ka lumaban para magkaroon ng Nike. Did you get that? Siya ang lumaban. Tinalo niya ang kaaway doon sa krus ng Kalbaryo. At nung manalo siya, inabot niya sa atin ang kanyang tagumpay. Kaya sa harap ng Diyos, tayo ay mga tagumpay. Shout amen! Shout amen! Paano ibinigay ang tagumpay? Sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ng gawa mo? Sa pamamagitan ng pagbibigay mo, sa pamamagitan ng pag-aayuno, sa pamamagitan ng pagdadasal ng paulit-ulit, sa pamamagitan ng pag-anib sa simbahan, sa pamamagitan ng inyong pastor, o sa pamamagitan ng inyong obispo. Mali. Ang ating tagumpay ay sa pamamagitan lang ni Kristo, si Jesus, at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Now, having said this, are we overcomer right now? Yes, right now, right now. You are an overcomer right now. Hindi mananalo pa lang, panalo ka na. Regardless of your personal performance, pag tinignan ka ng Diyos Ama sa punto de vista na siya'y nakatingin sa iyo, ang nakikita niya sa iyo ay ang tagumpay ng kanyang anak, kaya ikaw ay tagumpay sa harap ng Diyos. Amen! Kaninong pangalan ang hindi buburahin? I like this. Kaninong pangalan ang sinabi niya, I will not blot out His name. Ang pangalang yon ay pangalan ng mga nagtagumpay. Ikaw ba'y nagtagumpay? Dahil kay Kristo, sigurado ang pangalan mo hindi buburahin. Amen. Romans chapter 8 verse 37, the Apostle Paul writes, no, in all these things, we are more than conquerors. R, present tense ba yung R? Hindi sinabing we will become more than conquerors someday. No, it is right now. Remember, he who overcomes, Revelation 3:5, present tense. He gives us the victory, present tense. We are more than conquerors. Present tense? Come on, present tense? R is present tense. We are more than conquerors. What are we right now? Come on, let me hear it from you out loud. What are we right now? How? Wow, kanina rin through Jesus Christ. Consistent po ba ang message ng Bible ng ating tagumpay ay sa pamagitan lang ni Kristo? Yes. Yung pong conqueror, ang Greek word na ginamit po dyan, hupernike. Sa English, super Nike. So hindi ka lang Nike. Super Nike. Now, put it this way. Not only Nike, but Huper Nike. Sabi ni Apostol Pablo, we are, right now, right here, regardless of what you feel. This is not a matter of feeling. Maaaring ang pakiramdam mo ikaw ay talunan. Maaaring sa pakiramdam mo ang puso mo'y sugatan sa dami ng mga sithayo ng buhay na iyong kinakaharap. Pakiramdam mo ikaw ay nanlulumot hinang-hina sa dami ng problemang iyong kinakaharap. Hindi ka talunan sa harapan ng Diyos. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. Si Kristo ang iyong tagumpay. Si Kristo ang iyong tagumpay. Shout amen. Now, this is very important. Sabi ni Apostle Pablo, in all these things. Ano yung tinutukoy niyang in all these things? Pag binasa yung context sa verse 35 and 37, 36 bago nag-37, maliwanag makita niyo tinutukoy niya ay ang mga tribulations, afflictions, and trials in life. Kasama doon ang pandemya. Sa gitna ng pandemya, higit ka pa sa mananagumpay. Whoa! Shout amen! Shout amen. All these things refers to all trials and tribulations in life. Tandaan mga kapatid, hindi tayo nananalangin para magtagumpay. Hindi tayo umaasa para maging matagumpay.
tayo po'y matagumpay na. Taas sa kamay ng mga higit pa sa mga mananagumpay. Come on, raise your hand, raise your hand. Give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Shout amen. 2 Corinthians chapter 2 verse 14. But thanks be to God who always leads. Present tense na naman. Consistent si Apostle Paul. Sabi ni John sa Revelation 3:5, he who overcomes, present tense. Sabi ni Apostle Paul, mga kapatid, he gives us the victory. We are more than conquerors. Dito sabi niya, thanks be to God who always, not sometimes, not many times, always leads us in triumphal procession in Christ. Ano po yung triumphal procession? Victory parade. Victory parade. Sa Tagalog, parada ng tagumpay. Pag may nagtagumpay po ba, may parada? Ipinaparada po ba yung mga nagtagumpay? Alam niyo po ba sa parada ng tagumpay kung sino nasa dulo ng parada? Yun pong mga natalo. Yung mga bihag, yung mga hindi namatay sa digmaan, sila po'y pinuputulan ng tenga, sila po'y pinuputulan ng dalawang hinlalaki sa kamay at sa paa. Ito po, mga kapatid, ay tinutuhog at ginagawang kwintas. At sila po ay ipinaparada sa buong kaharian upang ipakita ng mga ito'y kanilang tinalo at ang mga nagtagumpay ay nasa unahan. Mga kapatid, nang si Kristo'y manalo sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay isinama sa parada ng kanyang tagumpay. Yes. Amen. Ang nasa hulihang bahagi ng parada ay ang mga tinalo ni Jesus. Ano ang mga ito? Kasalanan, kahirapan, karamdaman, kamatayan. Lahat ito ay tinalo na ng Panginoon. Kasama ang diablo nasa dulo ng parada. At si Jesus ang nasa unahan ng parada. Kasama tayo, mga higit pa sa mananagumpay. Amen. Amen. Hooper Nikkei. Super Nike. Can you shout amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. So ikaw ba'y talunan o higit pa sa mananagumpay? Ikaw ba'y talunan o ikaw ay mananagumpay? Are you a loser or a winner? Everybody shout, in Christ I am a winner. In Christ I am a winner. Come on, louder. In Christ I am a winner. You are not a loser, yaya. You are a winner in Christ. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Shout amen. Amen. My question is, are you in Christ? Amen. Now look at the verse. Who always leads us in triumphal procession in Christ. Ang kasama lang sa parada, yung na kay Kristo. Ikaw ba'y na kay Kristo? Look at the next line. And through us spreads, again, present tense, spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Humahalimuyak ang bango ni Kristo sa iyo. Di ba minsan, kapag ikaw ay naakap sa mabango, yung bango humahawa sa iyo? Amen? Lalo na pag ikaw ang inakap ng mabango. Yung bango humahawa sa iyo. Nung inakap tayo ni Kristo dahil sa kanyang tagumpay, yung kanyang bango humahawa sa atin. Kaya nawala yung alimoom. Nung wala ka pa kay Kristo, pabango ka ng pabango. Pero ang baho mo pa rin. Sapagkat yung amoy ng kasalanan ang umaamoy sa iyo. Pilit mong pinababangong yung sarili sa pamagitan ng edukasyon, sa pamagitan ng sasakyang minamaneho mo, bahay na tinitirhan mo, damit na sinusuot mo, alahas na nilalagay mo, sarap ng pagkain at mamantika ang nguso mo, pero mabaho ka pa rin dahil sa kasalanan. Itong mabuting balita para sa iyo na nanonood sa broadcast na ito. Hindi aksidente ito. Mahal ka ng Diyos sa araw na ito. Bigyan mo ng pagkakataon si Jesus, babango ka sapagkat ang
ang bango ni Kristo ay mababasa iyo dahil pinatawad na ang iyong kasalanan. Ikaw ay mahal ng Diyos. Shout amen. Now, Bishop, paano mo na siguro na yung bango ni Kristo ay humawa sa atin? I am sure. Look at the next verse, verse 15. For we are to God the aroma of Christ. Tagalog, tayo ang bango ni Kristo sa Diyos. Ibig sabihin, kung anong amoy ni Kristo, siyang amoy natin sa pang-amoy ng Diyos. Tatanungin ko kayo, mabango ba si Kristo sa harap ng Ama? Anong sabi ng Ama? This is my beloved Son in whom I am well pleased. Ano po ang sabi ng Panginoon Kristo sa John 17? Kung gaano tayo kamahal ng Ama ay kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang anak. Ibig sabihin, mahal na mahal ba ng Ama ang kanyang anak? Mahal na mahal tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Shout amen! Amen! Now, look up here. Kailan sinabi ng Ama na mahal niya ang kanyang anak? Bago nagsimula ang gawain ni Kristo. Matthew chapter 3. Before the ministry began. Bago nagsimula ang gawain ng Panginoon, nagsalita na ang Ama, this is my beloved Son. In short, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak ay hiwalay sa performance ng anak. Wala pang preaching, wala pang teaching, wala pang healing, wala pang miracle. Sabi ng Father, this is my beloved Son. Sabi ng John 17, kung gaano kamahal ng Ama ang anak, ganun tayo kamahal. Ibig sabihin, kung anong pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ganun ang pag-ibig sa atin. Ang pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, hiwalay sa performance. Ganun din sa atin. Ang pag-ibig ng Ama sa atin ay hiwalay sa ating performance. Mahal tayo ng Diyos! Amen! Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Huwag mong hayaang magsinungaling ang mundo sa iyo na hindi ka mahal ng Diyos dahil sa pandemya. Hindi ka mahal ng Diyos dahil meron kang problema. Hindi ka mahal ng Diyos dahil meron kang karamdaman. Ang totoo, sa gitna ng pandemya, sa gitna ng problema at sa gitna ng iyong karamdaman, gusto kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos sapagkat sa araw na ito, pinagaling ka na ng Panginoon, pinagpala ka na at pinaburan ng Panginoon. Shout amen! Revelation chapter 3 verse 5 again, he who overcomes. Tayo bang tinutukoy ng verse? Come on, look at the verse again. He who overcomes. Tayo bang tinutukoy ng verse? Yes, hiwalay sa iyong performance. Ang iyong tagumpay ay si Kristo. Look at the verse. He who overcomes. May tatlong pangako sa mga nagtatagumpay. Remember, kaya ka nagtatagumpay dahil kay Kristo. Say amen. Unang pangako, mga kapatid, sabi po sa Bible, like them, be dressed in white. Look at the second promise. I will never blot out his name from the book of life. Pangatlong promise, I will acknowledge his name before my Father in heaven. Tingnan niyo yung pangalawa. I will never blot out. Yung pong word na never, sa original Greek, omei. Nabensi ko po sa inyo maraming beses. Hindi madalas ginagamit ang omei. Ang o, not. May not. Pag pinagsama mo, not. Ginagamit po yan sa Greek double negative to highlight and emphasize the negation. Para bigyang diin. Never, ever. Sa Tagalog, hindi. Kaya walang tsansa na mabura ang pangalan mo sa aklat ng buhay sapagkat ikaw ay higit pa sa mananagumpay dahil sa tagumpay ni Kristo. Shout amen! Ikaw ay dadamitan ng damit na puti. Hindi buburahin kahit kailan ang pangalan mo sa aklat ng buhay. At ang iyong pangalan ay kikilalanin sa harap ng Ama at ng mga anghel. Kanino pangako ito? Ito'y pangako sa mga nagtatagumpay. Ang tanong ko, ikaw ba'y nagtatagumpay? Yes, sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay ibinigay sa iyo, ikaw ay super Nike.
Everybody shout, I am Super Nike. One more time. Walang anak ng Diyos na talunan. Palakpakan si Lord, walang anak ng Diyos na talunan. Amen. Ang tagumpay mo hindi sinusukat ng tao, ang tagumpay mo hindi sinusukat ng simbahan ninyo, ang tagumpay mo hindi sinusukat ng pastor ninyo, lalo na ng mahigpit na obispo ninyo. Ang tagumpay mo ay sinukat na ng Diyos, sakto, sapagkat ang tagumpay ni Kristo ay ang iyong tagumpay. Pinangako ng Diyos sa iyo, hindi ko buburahin ang pangalan mo sa aklat ng buhay, sapagkat ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Now look at the question. Can your name be erased from the book of life? Oh, give me the answer with affirmation. Ika nga, may diin, may lakas, sigurado, walang pag-alinlangan. Let me ask you the question again. Can your name be erased from the book of life? Never, ever. Hindi. Tagalog, hindi. Walang tsansang mabura. Ipinangako na yan sa mga magtatagumpay. At tayo po'y mga nagtagumpay dahil kay Kristo. When did God write your name in the book of life? It is important. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, na may mga tao nagsasabi sa iyo, nabura na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Hello? Paano mong naramang maburay, hindi mo naraman na ito'y nasulat? Ulitin ko. Paano mo naraman na nabura, hindi mo naraman na ito'y nasulat? Para sa mga hindi Hapon, paano mo nalaman na ito'y nabura, hindi mo man nalaman na ito'y nasulat? Kaya tanong, when did God write your name in the book of life? Next week. Give Him praise. Amen. Amen. What is the big idea? The big idea in Christ, my name is indelible in the book of life. Come on, shout it out. In Christ, my name is indelible in the book of life. Sa Tagalog, ang aking pangalan hindi mabubura sa aklat ng buhay dahil ako'y nakay Kristo. Taas ang kamay ng mga nakay Kristo. Come on, raise your hand. Palakpakan si Lord. Amen. Of course, we do not want to end the broadcast without giving the most blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. You who are watching this broadcast, I ask you, receive Jesus and be part of the group of more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Masama sa grupo, samahan, at mga lupo ng mga mananampalatayang hindi mabubura ang pangalan sa aklat ng buhay. Dahil higit pa sa mananagumpay dahil kay Kristo. If you want to receive Jesus today, taas natin ang ating dalawang kamay. Raise your both hands. Tayo po'y mananalangin. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sinumang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan ng aming pangalan nakasulat sa aklat ng buhay, kailanman ay hindi mabubura. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayong lahat ay magsabing, Amen. Palakpakan si Lord.
Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa banal na komunyon. Para sa mga nanonood sa broadcast po na ito, kunin po ninyo ang inyong communion.